Diba? Tapos susunod, pati third floor ko yung bahay ko. Ang dami po nating request sa buhay. Yung puso natin, hindi na po kontento. Nagkakaroon ba kayo ng kapayapaan kapag kagano'n? Ay, the more that we are craving for more, stressful po yan. Lahat, kailangan magtrabaho kung madami, overtime. Hindi ka makukontento. Hindi ka magkakaroon ng tinatawag na pagtitiwala sa ating Panginoon. Kasi you're always craving clamoring for more. Pero kung ang puso natin ay marunong makontento, magkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating puso. Napakaganda po kuminsan kasi sinasabi na kapag daw ang pusong mapagpasalamat, kadalasan ay pusong mapagbigay at mahabagin. Pusong mapagbigay at mahabagin daw. Nararamdaman po ba ninyo yun? So, kailan tayo dapat magpasalamat? Efeso 5:20, malinaw po, na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, sa Diyos na ating Ama. Sabi po rito, ang pasasalamat ay dapat gawin palagi. Hindi minsan. Hindi the moment we receive something that makes us satisfied, doon lang tayo magpapasalamat. Palagi. Hindi minsan. Tinuturuan tayo ng banal na kasulatan na maging mapagpasalamat, hindi kung kailan lang tayo sagana sa buhay. Ultimo, kahit sa panahon na tayo ay may mga kakulangan. Hindi ka pwede magpasalamat sa Panginoon na kung saan ikaw ay tumatamasa ng tagumpay o ginhawa sa buhay. May problema ako, brother. Ano ipapasalamat ko? Namang problema ako sa pera, brother Pautangin mo ba ako? Ganun natin minsan kasi nasabi, no? May sakit ang anak ko, brother. Ipanalangin. Magpasalamat. Baka may itinuturo sa atin. Yung pagkakataon na kung saan ay mayroong dapat na ma-develop sa atin. Kasi anak, kinakalabit, dahil kasi nakakalimot ka na sa atin. Baka kasi yung problema na yan ay maging paraan para ikaw ay lumapit sa akin. Okay. Kaya po, kung may problema, pasalamatan din natin. Dahil may ituturo yan sa atin kung paano tayo magiging mabuting isang Kristiyano. Hindi may problema ka, nagpasalamat ka lang nung meron kang tinanggap na material na bagay. Pero nung may problema ka, tumalikod ka sa Panginoon. Nung may nangyari, may disappointment, nalungkot, binirek ng girlfriend, ng boyfriend, na-disappoint, natabangan, hindi na nagkaalala magpasalamat sa Panginoon. Samantalang yung binigay sa iyong problema, baka yun ay may ituturo sa bawat buhay natin. Kasi po, ang pasasalamat ay hindi lamang sinasabi, kundi dapat ito ay isinasa buhay natin. Kita niyo po sa Colossus 3:17. At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, ay gawin ninyo ang lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat sa Diyos Ama sa pamamagitan niya.
hindi lang po ito sa salita. May tinanggap akong biyaya sa Panginoon. Binigyan ako ng bonus. Thanks God! Salamat po. May bonus ako. Tagal ko na pong hinintay nito. Pero wala akong bonus kung natanggap. Kasi ano na daw po ako senior na. Kaya hindi ako nabigyan ng bonus. Sabi ko, ganun po ba? Dapat di ba senior may dapat bonus kami nung sa eskwela. Yung kami binigyan daw. Pagdating po nun, nagpasalamat ka sa ganung bagay. Anong ginawa mo dun sa blessings mo? Pinanggalan na siya mo, punta ka rito, bili ka nito, ganito. Sabi po sa banal na kasulatan ang pasasalamat ay hindi lamang sinasabi, kundi isinasabuhay. Natanong tayo noon ng ilang kapatid natin tungkol po doon sa Pasko. Bakit daw po ba tayo ay hindi nagse-celebrate ng Christmas? We're not celebrating exactly the birth of December 25. Kasi wala naman po sa banal na kasulatan na ang December 25 ang eksaktong araw na kapanakan ng ating Panginoon. Isang gabing panahon na malamig, ganito. Yung kalendaryo po noon ay hindi tumutugma sa ating kalendaryo sa ngayon po. Kaya po walang makapagsabi na kung ano eksakto. Ngunit, sa panahon po na ito, tayo ay nakikiselebrate, hindi po doon sa exact date, na tayo po ay nakikiselebrate because in our traditions, in our culture po, ay ang buwan ng Disyembre ay itinakdang holiday. So, there is no restriction for us na mag-celebrate po tayo in whatever form na kung saan ay dito lang tayo nakaka-receive ng malaking bonus o pera or blessings or gifts. So, sinasabay natin ang panahon na ito ng pagbibigay o pag-share natin ng blessing. Pero hindi po tayo nakikiayon doon sa mga ibang Katoliko o ibang nagse-celebrate that December 25 is exactly the birth of our Lord Jesus Christ. We are only enjoying the benefits of the holiday as a Filipino. Kasi, kayo po ba nagsasaya, may pagkain sa kapitbahay, hindi ba kayo magluluto kahit na lang hapunan yung nadagdagan lang ng konting ulam? Ganoon naman po yun. Kaya po, yun ang, pero yung iba pong mga organisasyon, ang kanilang dinibigay din na kung kinakailangan daw hindi mag-celebrate ng December 25, in whatever form, hindi daw tayo dapat makisama. So, marami tayong dito ipapakisama sa sanlibutan. Hindi tayo maglalagay ng anumang Christmas spirits. Paano kung gusto kong pagandahin ang bahay ko? Restriction po ba yun because of the celebrations? Gusto ko ayusan, lagyan ng kortina, papinturahan ko, lagyan ko ng dagdag ilaw. That's not a form of, baka siguro po yung iniisip ng Christmas tree. Nabanggit ko lang po ito kasi ang kadalasan sa ating mga Pilipino ay nagse-celebrate at nagpapasalamat sa panahon lang na kung saan ang biyaya ay dumarating sa panahon ng December. But the Bible teaches us that we can at any rate, at any form, na pwede tayong magpasalamat anytime. Nabagsak yung cellphone mo, ay Diyos ko salamat po at hindi nabasag. One way to say thank you. Dumaan ka dyan, hindi ka na sagasaan. Nakarating ka na maayos dito. Anytime, pwede po nating isaalang-alang ang pasasalamat.